Ang pangalan ko ay Julia Santos, 26 anyos. At kung may isang bagay akong natutunan tungkol sa pamilya ko, ito yon. Mas mahalaga ang imahe kaysa sa katotohanan. At sa huli, palagi akong nagbabayad para sa pagkakasunod-sunod na iyon. Hindi na ako nagulat nang pagtawanan ako ng mga tao. Lumaki ako sa ganoon. Ang pagtaas ng kilay, ang mga tingin na nagsasabing, magsikap ka namang maging katulad ng iba. Pero walang naghanda sa akin para sa sandaling iyon. Isang lalaking halos hindi ko kilala, ang bagong nobyo ng ate ko, ay sumandal sa kanyang upuan habang kami naghahapunan at tinanong kung wala pa rin ba akong trabaho na para bang iyon ang punchline ng isang joke na kanina pa niya gustong sabihin. Nagtawanan ang lahat. Tumango pa si Papa na parang sumasang-ayon. At sa isang saglit, muntik ko nang palampasin, muntik ko nang lunukin, tulad ng lagi kong ginagawa. Pero ang nakakainis sa kahihiyan, minsan, dumarating ito sa eksaktong sandali na pagod ka ng magpanggap na hindi ka nasasaktan. At minsan, ang taong akala mo, alam na niya ang lahat, ay aksidenteng makakapagsabi ng isang pangungusap na mas marami pang inilalantad tungkol sa kanya kaysa sa inaakala niya. Dahil habang patuloy siyang nagsasalita, umaarteng mas naiintindihan niya ang mundo kaysa sa akin. May nabanggit siyang hindi tugma, isang bagay na nagpahinto sa paghinga ko ng kalahating segundo. Isang bagay na hindi niya dapat sinabi sa harap ko. Hindi ko siya sinita nung gabing iyon. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nakipagtalo. Pinanood ko lang siyang magsalita. Hinayaan kong mag-enjoy ang lahat sa kanilang tawanan. Tahimik akong naghintay hanggang sa sandaling ang sarili niyang mga salita ang babalik sa kanya. At nang sa wakas ay nangyari iyon, namutla ang kanilang mga mukha bago ko sabihin sa inyo kung ano ang sinabi niya at kung ano ang nangyari pagkatapos kong umalis. Sabihin mo sa akin, anong oras na ba dyan sa inyo? At taga saan ka? Gusto kong malaman kung hanggang saan aabot ang kwentong ito. Naganap ang hapunan sa isang tahimik na linggo ng gabi. Nagmaneho ako pabalik sa bahay ng mga magulang ko na may pamilyar na bigat sa dibdib. Yung tipo na laging lumilitaw tuwing papasok ako sa subdivision nila. Ang kalye nila ay parehong-pareho pa rin mula nang umalis ako para mag-aral sa kolehiyo. Mga damuhang maayos ang gupit, magkakatulad ng mga mailbox, mga bahay na nagpapanggap na walang masamang nangyayari sa loob. Ang ilusyon ay buo, makinis, at hindi natitinag. Pumarada ako, huminga ng malalim, at pumasok sa loob. Nakatayo ang nanay ko sa tabi ng kitchen island. Nag-aayos ng mga plato na parang nagsiset up siya ng isang showroom sa halip na isang pampamilyang hapunan. Binati niya ako ng isang ngiti na parang checklist na natapos. Hindi niya tinanong kung kumusta ako. Ang tinanong niya ay kung bakit daw alanganin ang dating ko. Na para bang ang pagdating ilang minuto bago maghapunan ay senyales ng isang malalim na personal na kapintasan. Sanay na ako sa mga komento na nasa pagitan ng pagiging magalang at mapanuri. Pero palaging sa iisang lugar ang bagsak. Ang presensya ko ay tinitiis, hindi tinatanggap. Nakaupo si Papa sa mesa, nagbabasa ng mga sulat at halos hindi tumingin. Kinilala niya ako sa isang tango, ang pinakamababang pagsisikap para hindi maging bastos. Walang init, walang pahiwatig na natutuwa siyang nandoon ako. Tahimik akong umupo sa aking upuan. Gaya ng dati, ilang minuto ang lumipas, pumasok ang ate ko na may makinis ng ngiti. Kasunod ang kanyang nobyo, si Marco de Leon, ang lalaking ginawang entablado ang mundo nila para sa kanyang karisma. Ito ang unang beses na nakita ko siya sa isang buong pampamilyang setting. Kumikilos siya ng may kumpiyansa na parang nagpe-perform, na para bang nag-o-audition siya para sa isang papel na alam na niyang makukuha niya. Nagliwanag ang mukha ng mga magulang ko pagpasok niya, umayos ang kanilang mga upo, at naging masigla ang kanilang mga ekspresyon. Siya ang eksaktong tipo ng taong gusto nilang maging parte ng pamilya. Umupo kami at ang usapan ay umikot sa paligid ko, hindi sa akin.
Nakikinig lang ako habang tinatanong ni Mama si Marco tungkol sa kanyang linggo. Tumatawa ng masyadong malakas sa kanyang mga ordinaryong kwento. Hinihikayat naman siya ni Papa na magkwento pa tungkol sa kanyang trabaho. Tumatango-tango na parang naiintindihan niya ang bawat detalye. Nakangiti naman ang ate ko. Masaya na ang atensyon ay natural na napunta kay Marco nang walang kahirap-hirap. Lahat sila ay kasali sa isang dula na hindi ko alam ang script. Nakatungo lang ako at nag-focus sa pagkain, pero imposible talagang balewalain ang atmosphere. Paminsan-minsan, sinusulyapan ako ni Mama na para bang tinitingnan kung may balak akong sabihing isang bagay na kahanga-hanga. Mukha namang nakahinga nang maluwag si Papa sa tuwing nananatili akong tahimik. Hindi bago ang ganitong eksena. Pero mas matalim ang pakiramdam nito nung gabing iyon na para bang nagkasundo na silang lahat na hindi ko dapat sirain ang perpektong imahe. Hindi nagtagal, napunta rin sa akin ang atensyon ng lahat. Palagi namang ganoon. Hindi ito dahil sa kuryosidad, kundi tradisyon na. Snorts. May paraan ang pamilya ko na siyasatin ako sa ilalim ng pagkukunwaring pakikipag-usap. Naghahanap ng mga update na magpapatunay sa kanilang mga haka-haka. Sinusukat nila ang progreso sa pinakasimpleng paraan. Job titles, promotions, sahod, mga bagay na maipagmamalaki nila sa mga social gathering. Anumang hindi akma sa hulma na iyon ay itinuturing na isang hakbang paatras. Kaya nang dumating ang sandali. Dumating ito ng tahimik ngunit inaasahan na. Tumingin sa akin si Marco na may tingin na nakita ko na sa maraming tao na akala'y kilala na ako pagkatapos ng 2 minutong pagmamasid. Kaswal niyang tinanong ang tungkol sa trabaho ko. Magaan ang tono niya. Halos pala kaibigan. Pero sa ilalim nito ay may iba pa isang kalkulasyon. Isang inaasahan na magbibigay ako ng sagot na magpapatibay sa anumang kwentong nabuo na niya sa kanyang isipan. Sumagot ako ng simple. Walang dagdag na detalye at pinanood ang unti-unting pagbabago ng kanyang ekspresyon. Umikot sa upuan si Mama at nagtiim ang panga ni Papa. Hindi sila nagsalita, pero sapat na ang katahimikan para ipakitang hindi sila komportable. Umiwas ng tingin ang ate ko, inabala ang sarili sa kanyang tinidor. Bumigat ang hangin, hindi dahil sa sinabi ko, kundi dahil sa kung ano ang inakala nilang ibig sabihin nito. Ginamit ni Marco ang pagbabago ng mood bilang isang pagkakataon. Bahagya siyang sumandal. Pinag-aaralan ako nang may kasanayang tilay praktisado. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang mga pinakabagong proyekto, kanyang trabaho, kanyang mga koneksyon. Pinagsasama-sama ang lahat sa paraang nagpapakita sa kanya bilang isang taong kahanga-hanga, matagumpay, at kainggit-inggit. Sabik na nakinig ang pamilya ko. Sinasapuso ang bawat detalye na para bang bawat salita ay kumpirmasyon na siya na nga ang lahat ng gusto nila. Nanatili akong nakaupo, nanonood, nakikinig, naghihintay. Walang dramatikong nangyari sa sandaling iyon. Walang sigawan, walang pagtatalo, walang komprontasyon. Pero ang paraan niya ng pagsasalita, ang mga partikular na terminong ginamit niya, ang mga organisasyong binanggit niya, may kung anong kumuha sa atensyon ko. Hindi sapat para mag-react agad, pero sapat para mag-iwan ng marka. At pagdating ng dessert, alam ko nang hindi ko iyon malilimutan. Nagbago ang mood habang papalalim ang gabi. Nangyari ito sa paraang halos rehearsed, na para bang ang gabi ay sa wakas ay umabot na sa eksenang hinihintay ng lahat. Nagbago ang usapan, naubos ang laman ng mga plato, at ang tawanan sa paligid ng mesa ay humina at naging isang mainit na ugong sa background. Iyon ang sandaling bahagyang sumulong si Marco. Tinitingnan ang buong silid ng may kasiyahang nagpapakita na handa na siyang muling umagaw ng eksena. Kilala ko ang ritmo. Buong gabi siyang naghahanda para rito. Nagkomento siya tungkol sa ambisyon. Sapat na malabo para maging harmless, pero sapat na matalas para tumama sa kung saan niya ito nilalayon. Nakabalot ito sa isang magaan na tono
ngunit matalim ang kahulugan sa ilalim nito. Unang tumawa si Mama, mabilis at magalang. Ang uri ng tawa na ginagamit niya kapag gusto niyang hikayatin ang isang partikular na direksyon. Tumawa rin si Papa bilang pagsang-ayon. Nagbigay ng isang pigil. Nangiti ang ate ko na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang sumunod na komento ay mas makinis, mas direkta. Binanggit ni Marco ang mga taong palipat-lipat ng proyekto, mga taong hindi nagmamadaling hanapin ang kanilang layunin, mga taong wala talagang trabaho. Muling nagtawanan ng lahat, mas malakas ngayon. Ramdam ko ang bawat tunog na tumatama sa akin na may pamilyar na kirot, pangungutya, na nagkukubli bilang pagkakaisa. Kasiyahan na nakabatay sa pag-aakalang hindi ako lalaban. Hindi ako sumagot. Hindi pa. Ang katahimikan ang palagi kong panangga, ang bagay na pumipigil sa akin na pumatol sa kanilang mga inaasahan. Pagkatapos ay tuluyan ng humarap sa akin si Marco. Hindi na niya kailangang sabihin ang pangalan ko. Malinaw na ang pahiwatig bago pa man mabuo ang mga salita. Tinanong niya kung may libre pa rin ba akong oras sa maghapon. Isang magiliw na parirala na nagdadala ng bigat ng isang tatak na narinig ko na nang higit sa isang beses, walang trabaho. Kaswal lang ito, kaya't maaari niyang itanggi ang anumang intensyon. Ngunit sapat na halata para magpalitan ng makahulugang tingin ang mga magulang ko. Bumuntong hininga si Mama. Isang maliit at kontroladong paghinga na nagpapahiwatig na hinihintay na niya ang sandaling ito. Ipinatong ni Papa ang kanyang kamay sa kanyang baso. Dahan-dahang iniikot ito na parang naghahanda para sa isang mahinahong sermon. Naramdaman kong uminit ang aking mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa predictable na pattern na nangyayari sa harap ko. Palaging ganito. May magpaparinig, magtatawanan ang lahat, at ang responsibilidad na sirain ang mood ay mapupunta sa akin kung magre-react ako. Ito ay isang lumang script. Isa na napakaraming beses na naming ginanap para maging aksidente. Nagpatuloy sa pagsasalita si Marco. Pinalawak ang ideya ng katatagan, tagumpay, at etika sa trabaho. Nagsasalita siya na parang isang lektor sa isang silid ng mga masigasig na estudyante. Nakikinig ang pamilya ko na may tunay na paghanga. Bawat tango ay nagpapatibay sa bersyon niya na gusto nilang paniwalaan. Pinapanood siya ng ate ko na para bang siya ang sagisag ng lahat ng inaasahan niyang ipakilala sa pamilya. Pinapanood ko siya ng may ibang kamalayan. Ang kamalayan na may isang bagay sa kanyang makinis na salaysay na hindi nagtutugma habang nagbago siya sa paglalarawan ng kanyang trabaho ng mas detalyado. Nahuli ko ang unang irregularidad. Ito ay maliit, halos hindi mahahalata. Ang uri ng detalye na hindi mapapansin ng karamihan. Nabanggit niya ang isang partikular na uri ng analytical review, isa na hindi masyadong tugma sa departamento na sinasabi niyang pinagtatrabahuhan niya. Tila kakaiba ito sa akin, ngunit hindi sapat para mag-trigger ng isang reaksyon. Tahimik ko itong itinabi sa isip. Nag-react si Mama sa isa pa sa kanyang mga pahayag na may isang mapagmataas na ngiti. Nagkokomento na ang ilang mga tao sa mesa ay maaaring matuto mula sa ganoong pag-iisip. Sumang-ayon si Papa, hindi malabo ang pahiwatig. Ito ang parehong mensahe na inihatid sa 1,000 iba't ibang paraan sa buong buhay ko. Mag-ambag ng higit pa, magtagumpay ng higit pa, maging mas presentable. Nanatili akong tahimik, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil ang katahimikan ay nagpapahintulot sa akin na pag-aralan ang bawat detalye nang hindi nakakakuha ng atensyon. Snorts. Lumaki ang kumpiyansa ni Marco sa bawat minutong lumilipas. Nagsalita siya tungkol sa mga diskarte, responsibilidad, mga pulong sa mga ehekutibo. Pinuno niya ang kanyang mga kwento ng mga jargon at malabong mga sanggunian. Sapat para mapahanga ang sinumang hindi nakakaintindi sa mga termino. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga paliwanag na masyadong makinis, masyadong pinili, na parang may mga kabisado siyang mga piraso mula sa iba't ibang pinagmulan. At tinahi ang mga ito sa isang katauhan na gusto niyang makita ng iba. Hindi ko siya sinita, hindi ko kinuwestiyon ng anuman.
Nakikinig lang ako, nagmamasid, nagsasaulo. Pagdating ng dessert, ang buong mesa ay lubos ng naniniwala sa ilusyon ng tagumpay, talino at katatagan ni Marco. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga salita, nakilala ko ang isang pattern. Mga detalyeng hindi nagtutugma. Mga paglalarawan na sumasalungat sa mga nauna. Mga pahayag na kakaibang walang laman. Hindi ko pa alam kung ano talaga ang mali. Ngunit alam ko ang isang bagay. Ang kanyang kwento ay hindi kasing tigas ng gusto niyang paniwalaan ng lahat. At ang tahimik na realisasyong iyon ay nagbago ng lahat. Ang mga sumunod na araw ay dumaan ng may kakaibang bigat. Umuwi ako pagkatapos ng hapunan. Pakiramdam ko ay pagod na pagod sa paraang hindi nawala kinabukasan. Ito ay isang pagkapagod. Ito ay isang mental na latak na naiwan mula sa pagtulak sa akin sa isang pamilyar na papel, kung saan inaasahan akong tanggapin ang tawanan, ang paghuhusga, ang mga banayad na paraan ng aking pamilya sa pagsukat ng halaga. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong isang bagay na nanatili sa ilalim. Isang bagay na mas matalim kaysa sa hiya o pagkabigo. Ito ay kuryosidad, ang uri na hindi nawawala kapag ito ay tumira na sa iyong isipan. Ang unang inconsistency na napansin ko noong hapunan ay paulit-ulit na naglaro sa aking isipan kinaumagahan, tahimik na umiikot habang nagkakape ako. Inilarawan ni Marco ang mga responsibilidad na hindi umiiral sa departamento na sinabi niyang pinagtatrabahuhan niya. Hindi man lang sa estrukturang alam ko, mula sa sarili kong karanasan sa mga consulting circles. Noong una, naisip ko na baka nag-exaggerate lang siya para mapahanga ang aking mga magulang, ngunit habang iniisip ko ito, mas lalong hindi nagkakatugma ang mga piraso. Gayunpaman, ang hinala lamang ay hindi sapat para ituloy ang anuman. Hindi ito kakaiba, ngunit ang katiyakan sa kanyang pagsasalita, ang performative na katumpakan, ang malawak na mga pahayag na pinalakas ng malabong terminolohiya ay tila masyadong sinadya, may kumurot sa akin. Isang pakiramdam na hindi ko pa nakikita ang buong larawan. Dumating ang isang tahimik na hapon at kasama nito ang espasyo para mag-isip ng malinaw. Umupo ako sa aking sopa, sarado ang laptop, tahimik ang telepono, inuulit ang bawat detalye na naaalala ko mula sa hapunan. Ang paraan ng pagsandal ni Mama kapag nagsasalita si Marco, ang paghanga sa tango ni Papa, ang paraan ng pagbabago ng postura ng aking ate tuwing inilalarawan niya, ang kanyang mga nagawa, at sa lahat ng ito ay ang kaibahan. Ang kanilang kumpletong pagwawalang bahala sa akin sa sandaling ipinakita ako ni Marco bilang isang taong walang direksyon. Hindi dapat mahalaga ang bahaging iyon. Matagal ko nang itinigil ang paghahanap ng pagpapatunay mula sa kanila. Ngunit hindi ang kanilang reaksyon ang nanatili sa akin. Ito ay kung gaano kakumpiyansa si Marco sa paghahatid ng isang salaysay na agad na nagpabago sa silid. Isang salaysay na sinuportahan niya ng mga pahayag na hindi tumutugma sa kung ano ang sinasabi niyang siya. Kaya, nagsimula ako sa pinakasimpleng hakbang, pananaliksik. Hindi ako sumisid sa anumang malalim o invasive sa una. Sa halip, naghanap ako ng pampublikong impormasyon, pangunahing mga tala ng trabaho, istruktura ng kumpanya, mga pangalan ng pamunuan, mga naipublish na proyekto, walang anumang lihim. Lahat ay magagamit sa sinumang handang maghanap at kabalintunaan, ang impormasyong nahanap ko ay hindi agad nagkumpirma ng anumang mali. Sa papel, lahat ay tumutugma sa imaheng ipinakita ni Marco, ngunit ang mga detalyeng ginamit niya noong hapunan ay hindi lumabas saan man. Hindi sa mga description ng trabaho, hindi sa mga istruktura ng team, hindi sa mga buod ng mga kasalukuyang inisyatiba. Sila ay mga piraso na umiiral sa iba't ibang mga tungkulin, iba't ibang mga dibisyon, iba't ibang mga opisina. Kahit snorts noon, sinubukan ko siyang bigyan ng benefit of the doubt. Baka nagtatrabaho siya sa mga cross-functional na assignments. Baka may mga responsibilidad siyang hindi nakalista sa publiko. Baka nagpalabis siya ng kaunti. Ngunit nanatili pa rin sa loob ng katotohanan. Ngunit habang sinusuri ko ito,
lalong lumalawak ang mga puwang. Isang araw pagkatapos, nakipag-ugnayan ako sa isang kakilala ko mula sa isang nakaraang kontrata. Hindi ako nagbanggit ng mga pangalan. Hindi ko inilarawan ang mga sitwasyon. Nagtanong lang ako ng isang pangkalahatang tanong tungkol sa daloy ng trabaho sa analytics wing ng kumpanyang iyon. Mabilis na dumating ang sagot, malinaw, detalyado, at ganap na hindi tugma sa kwentong ibinahagi ni Marco sa hapunan. Doon naging iba ang aking kuryosidad, determinasyon. Hindi ko pa alam kung ano ang hinahanap ko, ngunit alam ko kung saan magsisimula. Ang mga pattern ay hindi nagpapakita sa isang tingin. Sila ay nagpapakita ng paisa-isa sa pamamagitan ng mga inconsistencies na lalong lumalakas habang mas napapansin mo ang mga ito. Ang mga kwento ni Marco ay mayroong napakaraming makinis na gilid, napakaraming parirala na parang natutunan kaysa sa naranasan. Napakaraming mga pahayag na nagbabago depende sa anggulo na ipinakita niya. Ginugol ko ang sumunod na gabi sa pagsusuri ng lahat na may bagong focus. Hindi ito paranoia, hindi ito selos, hindi ito isang reaksyon sa mga insulto na ibinato niya sa akin. Ito ay instinct. Ang parehong instinct na gumabay sa akin sa mga komplikadong gawain sa pagsusuri. Ang instinct na nakapansin kapag may isang bagay na hindi nagkakatugma, kahit na tila maliit ang pagkakaiba. Sa paglubog ng araw, naramdaman kong may isang bagay na tahimik na nag-click sa loob ko. Hindi lang si Marco isang taong nag-exaggerate. Siya ay isang taong nagpe-perform. At kapag ang mga performer ay umaasa sa mga script, palaging lumalabas ang katotohanan sa sandaling bumaba sila sa entablado. Hindi ko kinumpronta ang sinuman. Hindi ang aking pamilya, hindi ang aking ate, at tiyak na hindi si Marco. Hindi ko sinabi sa sinuman kung ano ang ginagawa ko. Hindi ako nagpahiwatig ng anuman. Hinayaan ko lang ang mga tanong na gabayan ang aking mga susunod na hakbang. Alam na darating ang mga sagot kung susundan ko ang mga inconsistencies sa kanilang pinagmulan. At kahit hindi ko pa ito napagtanto noon, lahat ng sumunod ay nagsimula sa nag-iisang desisyon na iyon na tingnan ng mas malapitan. Ang susunod na hakbang ay dumating ng tahimik, halos walang plano. Nagsimula ito sa isang simpleng mensahe kay Alex Reyes, isang taong nakasama ko sa isang contracting assignment. Si Alex ay ang tipo ng tao na naaalala ang maliliit na detalye, ang uri na kayang maghanap ng impormasyon nang hindi nagiiwan ng bakas. Hindi kami malapit na magkaibigan, ngunit iginagalang niya ang aking trabaho at pinagkakatiwalaan ang aking paghuhusga. Nang tanungin ko kung may oras siyang tingnan ng isang bagay, hindi siya nagtanong kung bakit. Tinanong lang niya kung ano ang kailangan ko. Hindi ko ibinigay sa kanya ang buong kwento ni Marco. Hindi ko binanggit ang aking pamilya, ang hapunan o ang mga insulto. Pinanatili ko itong profesional, isang pangalan lang, isang kumpanya, at ilang malabong tanong tungkol sa mga talaan ng trabaho. Sumang-ayon si Alex na tingnan, sinabing maaaring tumagal ng isang araw o dalawa at sapat na iyon. Isinara ko ang aking telepono pagkatapos at pinilit ang sarili na lumayo muna sa sitwasyon kahit sandali. Ngunit hindi pinatahimik ng distansya ang mga iniisip ko. Nahanap ko ang sarili kong binabalikan ang lahat ng naobserbahan ko kamakailan. Mayroong isang ritmo sa pag-uugali ni Marco. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang taong mahalaga. Isang taong ang presensya ay automatikong nangangailangan ng respeto. Tumutugon ang mga tao sa kumpiyansang iyon, kasama na ang aking pamilya. Habang lalo ko siyang pinag-aaralan, lalong naging malinaw na hindi lang niya pinapanatili ang isang imahe. Pinoprotektahan niya ito, ang makinis na kumpiyansa, ang mga piniling kwento, ang walang hirap na paraan niya sa pag-iwas sa mga tanong lahat ay tumuturo sa isang taong nag-ensayo ng bawat bersyon ng kanyang sarili bago ito ipakita sa iba. Hindi ako nagalit sa ideyang iyon. Nag-focus ako. Gabi na, nang magpadala ng mensahe si Alex, sinabing may nakita siyang hindi pangkaraniwan sa mga pampublikong papeles. Hindi iligal, hindi nakakaalarma. Kakaiba lang, ang pangalan ni Marco
ay lumitaw sa mga papeles na nakaugnay sa isang maliit na consulting entity na nakarehistro sa isang virtual office suite. Ang kumpanya ay walang website, walang listahan ng mga empleyado, walang kasaysayan ng proyekto. Umiiral ito sa papel at wala ng iba pa. Hindi ako nagulat sa natuklasan, ngunit pinalalim nito ang aking kuryosidad. Ang mga tao ay nagrerehistro ng maliliit na LLC sa lahat ng oras. Ngunit kapag may isang taong nagyayabang tungkol sa mga mataas na antas na responsibilidad sa isang malaking kumpanya, habang tahimik na inilalagay ang kanilang pangalan sa isang shell company na walang aktibidad, nagdudulot ito ng mga tanong tungkol sa kanilang mga intensyon. Nagpapahiwatig ito ng paralel na trabaho na hindi nila gustong maiugnay sa kanilang pangunahing profile. Habang naghihintay sa kanyang mga natuklasan, ipinagpatuloy ko ang sarili kong pananaliksik. Hinanap ko ang mga presentasyong sinabi ni Marco na ginawa niya, mga komperensyang sinabi niyang dinaluhan, mga publikasyong binanggit niya. Walang lumitaw saan man, kahit sa mga sulok ng internet kung saan karaniwang naka-archive ang mga niche professional talks. Bawat pahayag ay mukhang malinis sa ibabaw, ngunit walang laman sa ilalim tulad ng isang storefront na walang imbentaryo. Habang lalo akong naghahanap, lalong dumami ang mga inconsistencies. Kinabukasan, nagpadala si Alex ng isang mas mahabang update. Nahanap niya ang maliliit na transaksyon na nakaugnay sa shell company, mga hindi regular na deposito na nakakalat sa loob ng ilang buwan. Ang snorts mga halaga ay iba-iba, ngunit lahat ay tila nagmula sa mga personal na account sa ilalim ng iba't ibang pangalan. Walang indikasyon ng lehitimong aktibidad sa negosyo, walang mga invoice, walang listahan ng vendor, walang mga kontrata ng korporasyon. Ito ay kahawig ng isang bagay na impormal, isang bagay na binuo sa mga pangako sa halip na produkto. At bigla, ang alaala ni Marco na naglalarawan ng mga pribadong pakikipag-ugnayan sa mga mamumuhunan noong hapunan ay naging makabuluhan sa paraang ayaw kong mangyari. Hindi siya nakikipagtulungan sa sinuman. Tahimik siyang nangongolekta mula sa mga taong malamang na nagtiwala sa kanya dahil sapat siyang mukhang may kaalaman para paniwalaan. Hindi ako nagpadalos-dalos sa mga conclusion. Hindi ko ipinapalagay na may kriminal na intensyon. Ngunit malinaw ang pattern. Si Marco ay hindi ang taong ipinapakita niya at ang kanyang propesyonal na pagkakakilanlan ay mas nakasandal sa pagganap kaysa sa tunay na trabaho. Ang realisasyong iyon ay hindi nagdulot ng kasiyahan. Hindi ito naramdaman na parang paghihiganti. Ito ay naramdaman na parang kalinawan malamig. Matatag na kalinawan na nanirahan sa isang lugar sa loob ng aking dibdib. Hindi ko sinabi sa aking pamilya. Hindi sila makikinig. Hindi kung walang hindi maikakailang patunay. Ipagwawalang bahala ito ni Mama bilang haka-haka. Sasabihin sa akin ni Papa na huwag makialam. Ipagtatanggol ng ate ko si Marco dahil mas mahalaga ang pagprotekta sa imahe kaysa sa pagsusuri sa katotohanan. Kaya itinago ko ang lahat sa aking sarili. Sinuri ko ang bawat dokumentong ipinadala ni Alex. Binalikan ko ang bawat alaala mula sa hapunan na iyon. Pinagtagpi-tagpi ko ang bawat detalye na walang kahulugan noon, ngunit ngayon ay bumubuo ng isang magkakaugnay na pattern. Hindi lang ito pagpapalabis. Hindi ito harmless na pagpapaganda. Ito ay isang kasinungalingan na maingat na inilatag sa katotohanan, pinakinis hanggang sa kahit siya ay naniniwala sa sarili niyang salaysay. Sa pagsara ko ng aking laptop ng gabing iyon, isang bagay ang tiyak. Ano man ang itinatayo ni Marco sa likod ng mga eksena, hindi ito matatag, hindi ito sustainable, at hindi ito harmless. At kung gusto man itong harapin ng aking pamilya o hindi, lalabas ang katotohanan sa isang paraan o iba pa. Ang imbitasyon sa kasal ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Isang cream na sobre na may gintong letra ang lumitaw sa aking mailbox. Maingat na isinulat na para bang kayang itago ng pormalidad ang lahat sa ilalim nito. Binuksan ko ito nang walang pag-aalinlangan. Ang pangalan ng aking ate ay nakalimbag sa itaas sa isang eleganteng script kasama ang pangalan ni Marco
sa isang katugmang font. Nakalista sa card ang petsa, lugar, at isang kahilingan para sa mga bisita na dumalo sa isang pagdiriwang ng mga bagong simula. Pinagmasdan ko ito ng mas matagal kaysa sa kinakailangan, hindi dahil sa sentimiento, kundi dahil sa isang tahimik na kamalayan kung ano ang magiging kaganapan. Kinabukasan, isinumite ko ang aking RSVP online, minarkahan kong dadalo, isinara ang aking laptop, at hinayaan ang confirmation email na hindi binabasa. Hindi ito isang emosyonal na desisyon. Hindi ito dahil sa galit o pagnanais na guluhin ang anuman. Ito ay praktikal. Kung magkakaroon ng isang sandali, kung saan magsasama-sama ang lahat ng mga piraso, doon iyon mangyayari. Sa lugar kung saan pinakamahalaga sa aking pamilya ang mga hitsura, sumunod ang katahimikan. Hindi tumawag ang aking mga magulang para tanungin kung balak kong pumunta. Hindi nag-text ang aking ate para magbahagi ng excitement o mga tanong sa logistic. Nagpatuloy silang lahat sa kanilang buhay na parang hindi nangyari ang hapunan, na parang ang distansya sa pagitan namin ay isang bagay na natural sa halip na resulta ng mga pagpipili ang ginawa sa mesang iyon. Hindi ko ininda ang katahimikan. Binigyan ako nito ng espasyo para mag-isip, magmasid, magplano. Ilang araw pagkatapos, isang mensahe mula kay Alex Reyes ang lumitaw sa aking telepono. May bago siyang natagpuan sa mga talaan. Isang bagay na nagbago sa sitwasyon mula sa kahina-hinala tungo sa seryoso. Binuksan ko ang file na ipinadala niya. Nag-scroll sa mga listahan ng transaksyon, mga timestamp, at mga spreadsheet na muli niyang inayos para sa kalinawan. Ang mga deposito sa shell company ni Marco ay hindi basta-basta, bumuo sila ng isang pattern kapag inayos ayon sa petsa. Ang mga halaga ay unti-unting tumaas, pagkatapos ay biglang tumaas, at pagkatapos ay nanatili. Sila ay kahawig ng mga yugto ng personal na pangangalap ng pondo sa halip na kita mula sa lehitimong trabaho. Ang mas nakakaalarma ay ang sumunod. Na-trace ni Alex ang dalawa sa mga papasok na bayad pabalik sa mga individual na nagsampa ng mga small claims dispute sa nakaraan para sa mga hindi na ibalik na pamumuhunan. Walang malaki, walang direktang nakaugnay kay Marco, ngunit sapat para magpakita ng koneksyon sa pagitan ng kanyang pribadong aktibidad at mga hindi nasisiyahang kalahok. Snorts. Hindi ito tiyak na ebidensya ng pagkakasala, ngunit nagpapahiwatig ito ng isang istrukturang binuo sa mga pangako. Sa halip na mga resulta, nanatili akong tahimik pagkatapos basahin ang file. Sinisipsip ang bawat detalye nang may kalmadong focus na ikinagulat ko rin. Hindi na ito tungkol sa paglalantad sa kanya. Hindi na rin ito tungkol sa pagprotekta sa aking pamilya mula sa kahihiyan, isang alalahanin na matagal ko nang binitawan. Ito ay tungkol sa pagkilala sa pinsalang kaya niyang idulot kung walang makikialam. Isang linggo bago ang kasal, nagpadala ang venue ng isang mass email na nagpapaalala sa mga bisita tungkol sa schedule. Ipinasa ito ng aking ate sa family group chat. Nagdagdag ng isang maikling mensahe tungkol sa dress code at mga tagubilin sa paradahan. Sumagot ako ng isang simpleng pagkilala. Nag-react siya ng isang thumbs up emoji. Wala nang iba pa. Iyon na ang pinakamaraming pakikipag-ugnayan namin mula noong hapunan. Sa araw ng rehearsal dinner, nakatanggap ako ng isa pang file mula kay Alex. Ito ay naglalaman ng ibang bagay. Mga screenshot mula sa isang online forum kung saan tinatalakay ng mga user ang mga pribadong pagkakataon sa pamumuhunan. Isang profile na tumutugma sa estilo ng pagsulat ni Marco, ang paulit-ulit na lumitaw na nagpo-promote ng isang proyekto na inilarawan gamit ang mga buzzword, ngunit kulang sa transparent na dokumentasyon. Pinuri siya ng ilang user. Kinuwestiyon naman ng iba ang pagiging lehitimo ng kanyang mga pahayag. Isang tao ang nagbanggit na nawalan ng malaking halaga ng pera. Ang post ay halos 2 taon na ang nakalipas. Sapat na iyon. Hindi sapat para kumilos ang mga awtoridad. Hindi sapat para akusahan siya sa publiko nang walang konteksto.
Ngunit sapat na para maunawaan ko ang laki ng kung ano ang sinusubukan niyang itayo at ang panganib na papasukin ng aking ate sa pag-uugnay ng kanyang buhay sa kanya. Hindi ako gumawa ng plano sa tradisyonal na kahulugan. Walang mahabang pag-eensayo, walang dramatikong build-up, walang rehearsed na monologo. Tinipon ko lang ang lahat. Bawat dokumento, bawat inconsistency, bawat piraso ng impormasyon na natuklasan ni Alex at inimbak ito sa isang folder. Ang mga katotohanan ay hindi nangangailangan ng pagpapaganda, kailangan lang nila ng tamang sandali. Ang kasal ang nagbigay ng sandaling iyon. Inilagay ko ang folder sa aking mesa ng gabing iyon, maayos at handa na. Hindi ako nakaramdam na parang bayani, balisa o mapaghiganti. Naramdaman kong matatag, nakaugat sa pag-unawa na ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng theatrics. Kailangan lang nito ng tamang tiyempo. At kapag dumating ang tiyempo na iyon, balak kong maging handa. Dumating ang umaga ng kasal na may kakaibang katahimikan. Nagmaneho ako papunta sa venue nang walang pagmamadali. Sinusundan ang mahabang daan patungo sa vineyard kung saan gaganapin ang seremonya. Ang kalangitan ay mababa, isang mapusyaw na kulay abo na hindi tumutugma sa mga maligayang dekorasyon sa daan. Snorts. Ang mga bisita ay gumagalaw sa mga grupo, nag-aayos ng mga suit, nag-aayos ng mga damit, at bahagyang tumatawa. Naglakad akong mag-isa. Walang dala kundi isang maliit na clutch na may folder sa loob. Hindi ito mabigat, ngunit ang presensya nito ay nagpapatatag sa akin. Nagsimula ang seremonya nang walang pagkaantala. Naglakad ang aking ate sa aisle na mukhang maningning, puno ng pag-asa at walang kamalay-malay. Naghihintay si Marco na may praktisadong kumpiyansa. Suot ang isang ngiti na parang inukit sa kanyang mukha. Pumalakpak ang mga tao nang makarating siya sa kanya. Nagpalitan sila ng mga panata. Isinuot ang mga singsing. Kumislap ang mga kamera. Lahat ay naganap ng maayos, walang kamali-mali. Tulad ng isang pagtatanghal na idinisenyo para sa isang highlight reel. Pagkatapos ay dumating ang reception. Napuno ang mga mesa. Nagkikislapan ang mga baso. Nag-overlap ang mga usapan. Lumutang ang aking mga magulang sa silid, binabati ang mga bisita, nagniningning sa pagmamalaki. Pumasok ang aking ate at si Marco, tumatanggap ng mga pagbati mula sa lahat ng direksyon. Mukha silang perpektong mag-asawa, ang perpektong kwento ng tagumpay. At marahil iyon ang dahilan kung bakit tama ang tiyempo. Dahil ang mga ilusyon ay pinakamahina kapag ang mga tao ay naniniwala sa kanila ng lubos. Naghintay ako hanggang matapos ang mga talumpati at nagsimulang magpunta ang mga bisita sa buffet. Lumakad ako patungo sa bagong kasal nang may matatag na hakbang, hindi nagmamadali, hindi nag-aalinlangan. Unang nakita ako ng aking ate. Mukha siyang nagulat, halos gumaan ang loob, na para bang may magandang kahulugan ang aking presensya. Napansin lang ako ni Marco nang huminto ako sa harap nila. Hindi ko itinaas ang aking boses. Hindi ako gumawa ng eksena. Binuksan ko lang ang folder at inabot ito. Tumingin siya sa mga papel, pagkatapos ay sa akin, na may pagkalito sa kanyang mukha. Sumilip ang aking ate para tingnan kung ano ang ipinapakita ko sa kanya. Dahan-dahang nagbago ang kanyang ekspresyon. Una, kuryosidad, pagkatapos ay pagkalito, pagkatapos ay isang paninigas na kumalat na parang yelo. Sa loob ng folder ay mga dokumentong na-verify ni Alex, mga financial pattern, mga pampublikong papeles, mga buod ng dispute, mga screenshot mula sa forum, walang pinalabis, walang haka-haka, kundi ang katotohanan na nakaayos sa malinaw na pagkakasunod-sunod. Agad na gumuho ang pag-uugali ni Marco. Nawala ang kumpiyansa sa kanyang postura, napalitan ng isang kislap ng takot na hindi niya maitago. Humigpit ang kanyang bibig, namula ang kanyang mga pisngi. Naghanap siya ng mga dahilan na nawasak bago pa man mabuo. Bahagyang umatras ang aking ate, hindi pantay ang kanyang paghinga.
Nagsimulang mapansin ng mga bisita sa paligid namin ang tensyon. Ang kanilang mga usapan ay humina at naging maingat na bulungan. Lumapit ang aking mga magulang. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago mula sa inis tungo sa alarma nang makita nila ang mga papel. Hindi ako nagpaliwanag, hindi ako nag-akusa, hindi ko isinalaysay ang kanyang mga ginawa. Isang pangungusap lang ang sinabi ko. Kalmado, matatag, hindi maikakaila. Dapat mong malaman kung sino ang pinakasalan mo. Ang katahimikang sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang komprontasyon na maaari kong gawin. Ang reaksyon ni Marco ang nagkumpleto sa lahat, ang kanyang pagiging depensibo, ang kanyang desperadong pagtatangka. Naiwaksi ang ebidensya, ang kanyang kabiguan na magbigay ng isang malinaw na paliwanag. Bawat tugon ay naglantad ng higit pa kaysa sa mga dokumento mismo. Pinanood siya ng aking ate na gumuho sa harap ng lahat. Ang makinis na maskarang minahal niya ay bumagsak sa harap ng isang buong silid. Nag-react ang aking mga magulang tulad ng inaasahan ko. Sinisi nila ako. Iginigiit ni Mama na sinusubukan kong sirain ang araw. Sinabi ni Papa na ginagawa ko itong tungkol sa aking sarili. Ang kanilang mga salita ay walang sorpresa. Sila ay mga alingawngaw ng bawat sandali na binaliwala nila ang aking pananaw, pabor sa kung sino man ang mas matangkad, mas malakas magsalita, o nagpapakita ng katiyakan. Hindi ako nanatili para ipagtanggol ang aking sarili. Hindi ako naghintay ng pagpapatunay o paghingi ng tawad. Lumayo ako mula sa grupo na nabubuo sa paligid ng mag-asawa, nilagpasan ang mga hanay ng mga mesa, at nagtungo sa labasan. Walang sumunod sa akin. Hindi ang aking mga magulang, hindi ang aking ate, kahit si Marco, na masyadong abala sa pagsisikap na iligtas ang imaheng kanyang binuo sa labas. Mas magaan ang pakiramdam ng hangin. Nakarating ako sa aking sasakyan. Inilagay ang ngayong walang laman na folder sa upuan ng pasahero at umupo sandali. Hinahayaang maglaho ang mga tunog mula sa reception sa likuran ko. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Hindi ako nakaramdam ng pagsisisi. Ang naramdaman ko ay kalinawan, matalas, malinis, matagal ng dapat. Ang pagputol ng ugnayan ay hindi dramatiko. Hindi ito masakit. Ito ay kinakailangan. Habang nagmamaneho ako palayo, naunawaan ko ang isang bagay na matagal ko nang nilalabanan. Minsan ang pamilyang kinalakihan mo ay hindi ang siyang nagpoprotekta sa iyo. Minsan ang papel na ibinibigay nila sa iyo ay masyadong maliit para sa taong tunay kang ikaw. At minsan ang pag-alis ay hindi pag-abandona. Ito ay paggalang sa sarili. Kung pinakinggan mo ang aking kwento hanggang sa dulo, salamat sa pagbibigay ng iyong oras. At bago ka umalis, sabihin mo sa akin sa mga komento, ano sa tingin mo ang mas mahirap? Ang magsalita o ang tuluyang umalis?